Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong siguting ng norte na ito dahil talagang sumabog na nga si galit itong si Chavit. Dito nga natin makikita na kilala nga natin na isa sa pinakamayaman sa bansang Pilipinas itong si Chavit na ito. Ayon nga sa kanya ay ipapakulong na itong sikuting ng norte dahil nga talagang wala nang ginawa at kawawa na ang bansang Pilipinas dahil nga sa kanya ay mas lalong naghihirap ang ating mga kababayang Pinoy. Kaya naman ngayon ay handa na nga siyang gamitin ang kanyang salapi laban kay kuting ng norte at maparusahan lamang ito. Ayon nga kay Chavit na hindi dapat manatili sa posisyon itong sikuting ng norte na ito dahil hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang namumuno sa ating bansa. Dito nga natin mapapansin na maraming netizen ang tila sumuporta kay Chavit dahil dapat maparusahan ang mga buhaya na katulad ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay ninyo ang dapat gawin kay Kuting ng Norte? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Senado ba maraming bobo? Marami. Sino po? Una-una ito, lakasan talaga ng ano to Lakas sa akin, bobo si Trillanes, Senator Trillanes, yan, bobo yan. Si Risa Hontiveros, bobo yan. Si Mr. Sharon Pangilinan, si Mr. Sharon Cuneta, no? Si bobo yan. Maraming bobo dyan. Are you saying lahat kasi ng oposisyon? Well, Nagkataon lang ba? No? Or nagkataon lang? Hindi lang yun kasi mga kagaya namin, mga abogado kami. Yung nga lang ginawa nila na pumirma ng resolution na bawiin dapat ng Supreme Court yung kanilang decision doon sa kuwaranto against attorney Maria Lourdes Sereno. Nagpapakita lamang na bobo sila. Mabuti pa si Senator Ping Lacson na hindi abogado nalalaman kung ano yung ibig sabihin ng desisyon at kapangyarihan ng Supreme Court. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga reaction Ayun po si Gadon, ang pambasang bobo ay nagsalita. Noong panahon yun mga reaction, si Pangilinan, si Trillanes, si Bamakino, yung mga dilawang pinglawang umaalingasaw, ay hindi pa nila kakampi pero ngayon mga ka-reaction, ibang usapan na po. Ito na po mga ka-reaction, panoorin mo nyo. Ladies and gentlemen, the new Marcos loyalists. Diba? Marcos loyalists out, yellow pinks in. Diyos ko day, sila ang new Marcos loyalist. Biruin mo yan, nagrally-rally kahapon, nag-protest kahapon, pero not anti-Marcos. My God! Ang sigaw, impeach Sara now! Bye mo, oy! Diba, meron pong bagong loyalist ngayon. Sila po yung pinklawan tsaka dilawan, diba? Kaya nga itong si Vice Caballo, talagang mura ng mura, putang ina nyo. Hindi naman yung mapangalanan kung sino binumura niya. Diba? Ang korupsyon, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Paano yan? Simple pa paliwanag. Hindi lang ghost project kasi, merong ghost delivery at meron ding ghost employee. Kaya mula Malacanang hanggang barangay, corrupt na ang karamihan. Tingnan mo so local government, di ba, may purchases. Minsan, hindi complete ang delivery. Sinabi lang, nagsubmit ka ng 100 boxes ng gamot, tapos pala, kulang. Pero nasa papel, kompleto. Ito pa, madalas mangyari ito. Sa buong Pilipinas, hindi ako magkakamali dito. Yung tinatawag na job order or ghost employee. Yung mga, hindi lang kaso dito, yung temporary trabaho, tinatawag nila job order. Okay? Diba, merong 1,000, minsan 1,000, 2,000, depende kung gaano kayaman ang isang munisipyo o bayan o kapitolyo. Okay? Tapos, ipinapasok nila yung mga pangalan. Sumasahod yan.
Pero, hindi siya totoong tao. Pangalan lang. Kutsabaan din sa loob. May COA sa loob, may department head sa loob, may supervisor, may mayor or governor involved. So yung corruption, hindi lang mula sa Malacanang, Kongreso, Senado, munisipyo, hanggang sa barangay. Kung halimbawa mga kareaksyon, meron pong ambience, merong environment na alam nila na hindi corrupt, maapektuhan po pababayan eh. Sasabihin nila baka mahuli tayo ni President, corrupt, nagkukurap tayo, nakakaya naman. Papahiya tayo ni Presidente, di ba? Paano, si Presidente, yung Speaker of the House, pinsang buo niya, hindi pa niya makontrol, di ba? Yun ang hirap eh. Ang natutok sa akin rito kasi pataas na ng pataas ng tax ng alak tapos malalaman mo lang, ninanakaw lang pala nila. Di ba grabe? Ano po yan, kasama ng mga dilawan pinklawan niya sa rally nila. Walang DDS na ganyan, pero pakinggan po natin sila. Mukhang interesting po yung ano ng dalawang magkapatid na to. Yung kanilang inahing. Ang natutok sa akin rito kasi pataas na ng pataas ng tax ng alak tapos malalaman mo lang, ninanakaw lang pala nila. Di ba grabe? Ako, halos mamatay na akong kakainom tapos malalaman ko, nasa bulsa na pala ng mga magnanakaw. Tama ka. Kamusta naman daw yung yung utang mo sa lending app? Bayad na. Buti na lang ako marunong magbayad ng utang silang mga magnanakaw. Magnanakaw na nga, di pa marunong magbayad ng utang. May punto ka ate, may punto ka. Ipagpatuloy mo lang yung magparehab ka kaya ma'am. Ang gumawa ng problema, siya na magsusok. Para naman ako ginutos sa sarili kong mantina. Ay, totoo naman, di ba? Oo. Ibig ko sabihin, si Marcos ba ang hero ngayon? Di ba, may gawa yung problema namin eh. Sign ka ng sign ng budget ng Tony ko pinsan mo? Yes! Sasabihin mo, ako ang hero kasi ako ang nag-discover ng mga flood control. Hindi! Tao naka-discover ng mga flood control. Yes! Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi sinabihan na siya na pag hindi ikaw lumabas against this ghost project, ipupulgar ka na ng mga tao, magsisimula ng mga layo. Bakit? Bakit siyang hero? Ang tao ang hero! Ayaw nila kay Sara? Snap election! Snap election! Ayaw ninyo kay Sara? Snap election na lang, di po ba mga kareaksyon? Kung magkakaroon po ba ng snap election ngayon, sino po ba ang iboboto ninyo? Si Sara Duterte o si Bangag? Pag-comment po yan sa comment section. Isali nyo na siya, si Lenny Lugaw. Si Sara Duterte, si Lenny Lugaw, o si Bangag. Pag-comment nyo po sa comment section para malaman natin kung magkakaroon ng snap election, kung mananalo yung ano natin. Itong bataan natin na ito. Yun, ayun o. Protect Sara. Sara Marcoleta 2028. Payag po ba kayo na Sara Marcoleta 2028? Kung payag ka, mag-subscribe ka na kasi itong channel na ito ay talagang ipopromote niya si Sara at saka si Marcoleta para lagi kang updated sa lahat ng ating mga video. Subscribe ka na, kareaksyon. Ito na mga reaksyon. Si Attorney Malupit. Wow, ito po, si Attorney Topacio. Pati yung hotel. May hotel doon na pinagbabasag. Tapos maraming looters. Oo, then may mga molotov. Merong gustong mag-create ng situation ng chaos para mag-declare ng martial law o whatever o mag-justify ng military rule. Oo. Nagagalit nga kami, minumura nga namin yung mga papalapit na mga mangnanggugulo kasi nandito kami, nakaharap kami, nasa Moraita kami, sila naman sa recto. Susugurin yung phalanx ng babato. Sabi nga sa amin, hoy, mga huwag niyo sasaktan ka ako yung mga pulis at yung mga pulis ay mga kakampi natin yan, nagtatrabaho lang yan. Maximum tolerance sila. Congratulations. Congratulations nga pala. At
At yun nga, sabi ko, sabay ding ninakawan yan katulad natin. Correct. Bakit kakalaban? Anong mapapala nyo? Batuhin nyo yung mga congressman kung gusto nyo. Pero wag naman. Pero ibig sabihin, bakit mananakit kayo? Sabi ko, ang tunay na Pilipino, hindi nananakit ng kapwa Pilipino. Opo. Hindi mo naman kalaban yun eh. Correct. Sugurin niyo yung bahay ng mga congressman kung galit talaga kayo at hindi nyo kaya. Kaya nyo lang pulis. Kayo naman bibigyan namin kayo ng address. Dito lang. Joke lang. Data privacy yun. Ibig sabihin, doon kayo kahit sa labas ng mga subdivision nila. Doon kayo mag-rally. Binabato nyo, kapwa nyo Pilipino na ordinaryong mamamayan din katulad nating lahat mali Tsaka yung iba sa kanila hindi alam kung bakit sila nandun. Kaya nga it gives rise to the suspicion na etong mga to ay binayaran lamang para manggulo. May interested persons na gustong magulo dito sa Pilipinas. Gustong maging Nepal. Hindi naman tayo pwedeng maging Nepal. Wag sana. Although maraming Nepal. Maraming Nepal dito. Pero Nepal, wag. Indonesia, yan. Yan yung panawagan natin na wag sana. Wag ganon. Pwede naman tayong magpakita ng ating simpatiya, ng ating galit sa pamahalaan. That's true. Nang hindi nagre-resort sa violence. Pero sir, walang naglabas doon ng pera, yung sinaboy na gano'n, baka manahimik lahat yun. Meron nagsaboy ng peking pera. Diba? Parang ginawang confetti. Ay, gano'n? Peking pera, siguro parang pa-cute. Pero hindi kami yun. Kami, lehitimo lang ang namin, ang aming panawagan ay Marcos resign. Opo. Kaya yun lang ang aming sinisigaw. Sapagkat para sa amin, from top to bottom, wala nang pag-asa Opo. At alam nyo, yung galit ng mamamayan, nararamdaman ko sa mga nakakausap ko, may kahalong frustration kasi. Opo. Kasi naman, kung kailan natutumbok na yung mga talagang mastermind, yung mga politiko, yung mga congressman. Opo. Na papunta na kay resigned Speaker Martin Romualdez, yung trail, kumbaga, yung daang pinagtatahakan, hinarang nila para silang mga riot police. Grabe. Hinarang nila, pinalitan na yun na lang liderato yung Senado ng isang taong walang alam sa batas. Ang lakas pa ng loob. Sabi pa niya, you respect my opinion as I respect yours. Pero sa usaping legal, sa usaping legal, palpa ka nga Tito Sen di ba? Palpa ka nga doon sa sinasabi mo na nakausap ko yung legal luminary na pwede daw i-disregard yung Supreme Court opinion. May hinala akong malaki si Kiko Paghilinan yung nakausap niyang yun hindi naman legal luminary yun legal lightweight yun diba, kung ano-anong sinasabi, abogado pa namang nakaturingan. Grabe sila. Ibig sabihin talaga, alam nyo, hindi naman sa pagmamalaki, not all lawyers are created equal. Correct. Yan. Tama. May mga lawyer na hindi nakakakita ng loob ng courtroom. Merong lawyer na kaisa-isang kasong umabot sa Supreme Court, talo pa, kinagawa ng Korte Suprema. Merong isang lawyer, dahil sa pagkatalo niya, na lethal injection yung kliyente niya. Mga ganun merong lawyer, 2 beses na dispar. Unang-una sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe. Yun yata yung mga legal luminary na kinausap nila Si Boy Bugok. Si Gadon, ang pambasang bobo ng Pilipinas. AKA Boy Bugok. 2 beses na dispare, sorry. Kaya din yung deliberations, yung kanilang mga debate, kumbaga, kung i-archive o hindi yung articles of impeachment, naging katawa-tawa. Si Senator Tito Soto, bago halatang halata naman na sumusunod siya sa speaker noon. Kinausap daw siya ng speaker, kaya yun ang ginawa niya. Kinausap daw siya ng presidente. Anong klaseng Senate President yan? Ang galing kayo lahat, sabi niya. Bago, eto namang pumalit kay Marcoleta, si Ping Lacson,
akala mo magaling, kung ano-ano namang ginagawa, kay may pasabog. Kita mo ha, ang ginagawa ng mga ulalo doon sa Senado. Nagtututuro si Diskaya. Ang ganda-ganda ng simulain yun Sinabi, itong congressman na ganito, binigyan nila, etc. Si Saldico, anong ginawa? Tinakot nila, hindi ka namin bibigyan ng immunity. Pagkatapos, biglang papasok tong si Kiko Panghilinan, pati si Tito Soto. Ang daming inconsistencies ng affidavit mo. Correct. Bakit hindi ka nagbabanggit nung before 2022? Walang mabanggit yung tao Pinipilit. Pinipilit. Yun na mismo affidavit niya from 2022 up to the present. Sufficient na yon para magkaroon ng kaso yung mga tinuturo niya. Bakit ngayon pa lang sinisiraan nyo na kaisa-isang state witness na pwedeng gawing state witness, kaisa-isang tao pwedeng gawing state witness, sinisiraan nyo agad? Hindi pa na nga na-evaluate Hindi naman kayo DOJ. At to be honest, Attorney Panghilinan, hindi ka naman magaling na abogado para magbigay ka ng opinion dyan. Wala ka naman karanasan dyan Nag-litigate ka na ba ng criminal case na may state witness? Na ipasok mo na bang kahit sinong kliyente mo sa witness protection program? Huwag ka nang magsasalita dyan. Kasi alam naman nating lahat, kung di mo pinakasalan si Sharon Cuneta, di ka mananalo Konsyel ka nga lang Lats ka pa Sinuwerte ka lang Maganda si Sharon. Mahilig sa chipmunk si Sharon Cuneta. Nakukitan siya siguro at pinakasalan ka. Aray ko! Hindi naman talaga naman real talk, di ba? Bago itong pagka tinuturo ay congressman, member ng House of Representatives, na papunta na kay Zaldico at kay Martin Romualdez ang trail, ayaw nilang maniwala. Pero pag ang tinuro ay kapwa nila senador, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada, ba't naniniwala agad kayo? May problema tayo dyan akala ko ba magaling na pulis yung si Ping Lacson? Alam nyo si Ping Lacson, utang lang naman yan ang pagpapatuloy ng kanyang karir at ang kanyang kalayaan dahil tama yung kinampian niya noong 2010 si Noynoy Aquino. Merong warrant yan, di ba alam nyo naman, baka nakakalimutan nyo na, may warrant yan for the double murder of Dacer and Corbito. Inapil niya sa Court of Appeals. Okay? Eto po, baka akala nyo na absuelto si Ping Lacson. Technicality lamang po yung pagka walang bisa ng kanyang warrant against the Dacer regarding the Dacer Corbito double murder case. Technicality. Yung warrant ni Judge Telma Medina ay kinwestiyon nila sa CA. Okay? Sabi ng CA, walang probable cause, baliwala yung warrant. Kaso mo, tumawid na yung administrasyon from GMA to Noynoy Aquino. Okay. Yung Solicitor General, Office of the Solicitor General, na kahit yung mga kasong annulment na ayaw nung mag-asawa na magsama, inaapila pa hanggang Supreme Court. Ito, crime of the decade, Dacer Corbito double murder. Yes. Yung pagkatalo ng gobyerno sa Court of Appeals, hindi inapila. Si Solicitor General Cadiz po yan. Yun ang pangalan. Ayun, nakarma. Tumakbong gobernador sa probinsya nila, Olats. Lot de Leon. Luis Valdez. Ayan, nakarma. Kaya, kami ang nag-apila na technicality kami, sabi ng Supreme Court, without the consent of the Solicitor General. Hindi kami pwedeng mag-apila. At dahil dyan, sa kasong yan ni Ping Lacson, kung saan naagrabyado ang gobyerno dahil ayaw kumilos ng Solicitor General, nag-iba ang rule. Sabi, pwede muna kami mag-apila, hihingin lang ang komento ng Solicitor General. Dahil sa kasong yan yun. Kasi maraming naluluto pag hindi maayos yung Solicitor General. Buti na lang, nung panahon ni Duterte, napakaayos ng Solicitor General.
si Joe Calida. Yeah. Pero kang kamoting kahoy ang Solicitor General, wala kang mapapala. Yan ang nangyari. Kaya, yan kay Lacson ay nawala ng probable cause. Ngayon, yun, namamayagpag siya. Ang investigasyon naman niya, pagkagulo-gulo. Wala nang ginawa kundi contractor, DPWH official. So, ibig sabihin mga ka-reaction, itong si Lacson, na hindi lang siya nakasuhan ng dire-diretso dahil sa technicality. Pero hindi siya absuelto, di ba? Yan ang sinabi po ni Atty. Topacio, hindi siya absuelto. Ano siya sa technicality lang, ibig sabihin, baleleng. Na low ranking pa. Yung si, pangalan noon, si Hernandez. Opo. O, ano ba naman yun? Deputy lamang yun di ba? Correct. Oo. Yun ang dinidikdik nila. Oo. Mayroong ill-gotten wealth yun, pero yung puro small fish, puro dilis, Mr. Lacson, ang iyong nalalambat, yung mga malalaking isda nakakalusot sa lambat mo. Ang dinamay mo lang, yung mga kasamahan mo pa. Ewan ko kung bakit dinamay mo pa yung kasamahan mo. Baka may strategy kayo dyan, para ma-neutralize tong dalawang ito. Hindi ko alam. Pero puro ka computer, puro ganito. Ba't hindi ka magrekomenda? Ba't hindi mo sundin yung rekomendasyon ni Marcoleta na bigyan ng immunity? Hindi lamang ang mga diskaya, Wala akong pakialam sa mga diskaya. Yung iba pang nagsusumbong, natatakot tuloy. Correct. Bago pinahihirapan nyo pa. Kaya i-evaluate pa. Yung unang-una, nag-introduce pa kayo ng kapwitan. Si Tito Soto at si Remulla. Kailangan daw munang ibalik yung ill-gotten wealth. I-audit pa. Kailan mo ilalagay sa witness protection? Tapos na. Paano mo i-compute sa ngayon yan? O di pinatay na yon. Mga tirada nyo naman kasi bago pinagsisiksikan niya yung sarili niya sa pagka-ombudsman. Alam mo ba, ang kalokohang ginawa ng kasulukuyang administrasyon, na-impluensyahan nila yung Office of the Ombudsman. Yung final ni Mayor Baste na complaint na may docket na. Kasi ayon talaga sa prevailing rule ng ombudsman. Automatically, pag-file, docketed na. Dalawa, administrative and criminal. Bakit? Sapagkat nung dati na may evaluation pa. Doon nagkakaroon ng katarantaduhan. Doon na i-influensya yung nag-evaluate. Minsan, hindi ko naman sinasabing lahat, patagalin mo yan. O outrightly i-dismiss mo yan. Yun ang layunin noong order na yon, memorandum na yon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Yan. Biro mo yung kay Mayor Baste, may docket na. Tinanggalan ng docket. Yun sa akin, dapat automatic na docketed yun. Ayaw, pinload. For evaluation. Di ba? Para anong layunin? Para noong 19, noong Biyernes, ma-issuehan ang clearance. Na walang kaso si Boying Remulla. Yung MR ni Amy Marcos na dapat yon ay sumagot pa yung kabila. Hindi na pinasagot, dinismiss na agad. Obvious na obvious yung si Dante Vargas na acting OIC. Ang tawag ko ngay overacting OIC. Kasi sobra-sobra ang ginagawa niya. Just for the benefit of one person, sinisira niya yung institusyon, parang yung ginawa kay Lacson. For the benefit of one person, si Ping Lacson, hindi nag-appeal ang Solicitor General, si Cadiz. Grabe. Kita mong kalokohan ng administrasyon na yan. Ngayon, ang sinasabi nga namin, the Ombudsman is supposed to be independent. Yes. Ngayon, aside from the fact na si Remulla ay politiko, walang ombudsman na hindi naging politiko. Yung sinasabi niyong, bakit si GMA, tao niya yung nilagay niya na ombudsman, si Merceditas Gutierrez. Oo, tao niya yon, pero hindi naging politiko yun, ever. Yung dating ombudsman, si Samuel Martires, galing sa Supreme Court yun. Si Conchita Carpio Morales, galing din sa korte. Yun nga, galing sa korte lang. Hindi naman naging tao ni
Aquino. Biased na biased in favor of Aquino. Biro mo sa 44 ang kaso. Namatay 44 na tao. Ang kaso mo, graft. At saka usurpation. Kaya ganyang kahalaga ang ombudsman. Aside from the fact na talagang hindi qualified, kung independence, integrity, and probity ang concern. Kasi mayroong cloud. Dapat ang congressman, ang ombudsman ay pinakamalinis na kandidato. Ito may cloud na unang-una, politiko nga. Pangalawa, cabinet ni Marcos. Pangatlo, di ba, may issue yung anak niya na nakasuhan ng drug pushing o drug trafficking o whatever na nagtataka yung iba ba't na-dismiss agad. Ako't pinagtanggol ko yan na wag husgahan si Remulla. Hindi ko sinasabing may kalokohan ha, inuulit ko, ngunit may mga taong nagdududa. Pag may duda na sa'yo, ay malabo na yan. Hindi na credible yan. At ang pinakamabigat, umpisa pa lang, hindi pa siya na-appoint na ombudsman, obvious na ang Malacanang, ang Pangulong Marcos ay may hidden hand or not so hidden hand na pinipilipit, pinipuwersa, binabraso na siya ay maging ombudsman. Nasaan ang independence mo kung utang mo yung iyong pagiging ombudsman sa isang presidente na ginawa ang lahat para ikaw ay maging ombudsman? Nasaan ang independence diyan? Kaya tutol tayo kay Remulla. Ang dami pa niyang kaso. Hindi, may wala na nga. Tinanggal na nga, miraculously. Alam mo, yung mga kaso, yung mga MR na yan, may tinatawag yung aging. First in, first out. Huwag mong sabihin, meron na kaso na mas matagal pa yung MR kesa roon kay Amy Marcos. Hindi nyo pa dinidesisyonan yung bagong MR in a few days, dinesisyonan ninyo. Obvious na obvious So, pag si Remulla ang na-appoint dyan, sinasabi ko sa inyo, wala na, kasi ang huling sumbungan ng taong bayan, kung hindi sila makapagsumbong dahil ang kanilang isusumbong ay may kapangyarihan, malakas ang impluensya, malataas ang katungkulan, senador, congressman, gobernador, at natatakot sila sa korte, sa regular courts, kasi baka ma-influensyahan. Andyan ang ombudsman na dapat independent, kasi 7 years ang term. Sumbungan talaga. Sumbungan ng bayan, ilalagay mo sumbungan ng bayan, obvious na obvious, kaalyado ng Malacanang. Di pagtatakpan niya lahat ng mga kaalyado ng Malacanang na ituturo, useless na ngayon mag-whistleblower. Yun ang problema dyan kay Remulla. Okay, at sa notang yan mga kasama ay magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yo, Tomasyo. Napaka